as a talent, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ng mga talent talaga. Bago kami mag-start as a talent, and may gawin kaming scene sa production, sinasabi na sa amin verbally kung ano yung talent fee namin, kung ano yung kikitain namin after the scene. Kasi ano yun pay after. Makukuha na namin yung pera after namin gawin yung scene. Sometimes, sa kalagitnaan, sasabihin sa amin, na-slash yung talent fee. Ano na, parang, ganun talaga, ganyan namin sasabihin sa amin. Wala na, ganun talaga nangyari. Better luck next time. Sa backstory niya ng pagiging estudyante na nabubuli at hanggang makarating sa one of the talent ng ABS-CBN sa mundo ng showbiz dito sa Pilipinas. Welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Filipino Horde. At nandito nga pala tayo sa TPC Studio kung saan nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong dininaya. Under OJS Production, meron tayong bagong guest ngayong araw at siguradong maglalapag to ng napakagandang istorya at very inspirational na mga talakayin at ilalapag natin yan dito lamang sa isa na namang episode ng TPC Podcast. Ang istorya ng guest natin ngayong araw magmula sa backstory niya ng pagiging estudyante na nabubuli at hanggang makarating sa one of the talent ng ABS-CBN sa mundo ng showbiz dito sa Pilipinas. At wag na natin itong patagalin pa. Let's give it up for Mr. June Ibanez. Hello everyone, magandang gabi, magandang umaga. At kung anong oras yung man mapapanood dito, ako po si June Castor Ibanez. Ako ay nakatira sa Tansa, Cavite. Ng Kadenang Ginto, main cast, Francine Diaz, Andrea Brillantes, Albert Martinez. Mabibigat din yung mga nakakasama niyang artista, no? Mismo. At sa kabila ng napakarami pang teleserye, meron din naman The General's Daughters. Ang main character niyan ay walang iba kundi sila Angel Locsin, Tirso Cruz III, Ronnie Alonte. Tol, kamusta yung pagiging talent ng ABS-CBN? Actually okay, masaya, there's a struggle. Masasabi ko, marami akong natutunan. And one thing na natutunan ko doon is kung paano makisalamuha sa mga co-talents ko. Especially yung mga bigating artista na nakasalamuha. Actually, sa kabila ng mga viewers natin ngayong gabi, gusto lamang din namin malaman since wala kami pare-parehas experience dito. And of course, gusto ko lamang din ipagbigay alam para sa mga mahal nating mga manonood na isa ito sa napakagandang hakbang para sa mga aspiring artists natin na gusto rin makapasok sa mainstream. Katulad ng guest natin ngayong gabi, pwede natin itong pagkuhanan at pagpulutan ng isang aral kung paano natin magagawa step by step para makapasok sa mundo ng showbiz dito sa Pilipinas. AS Production, nandito nga pala tayo sa TPC Studio kung saan Nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong deny. Ano nga ba yung experience o pakiramdam na magkaroon ka ng isang mabibigat na eksena kasama yung of course yung ating mga mabibigat na artista? Actually, yung experience ko, like, sobrang, may part is mapipressure ka. Pero sa likod ng pressure, parang may enlighten ka din at ma-hype. Kasi yung mga kasama mo dun, magagaling na artista. Siyempre. As, parang, alam mo yun, mahahawak ka sa galing nila. It's like one of the big experience doon is, once na magaling yung mga katrabaho mo dun sa eksena, hindi mo mafe-feel yung parang mahihirapan ka. Sobrang naka-uplift ng energy. Although may pressure, hindi nawawala yung pressures. Pero sa galing ng mga artista, mahahawa ka sa kanila eh. So, parang kailangan mo i-feel yung character as an artist na din. Kapag ginagampanan mo yung scene mo doon, talagang partly makikipag parang kompetensya na rin na yun. No, at some point magiging kagaya din ng mga to. Ganun yung feel. Somehow that is what we call a healthy competition. Meron tayong tinatawag na healthy competition sometimes na kailangan mo ilagay yung sarili mo sa ganung pagkakataon para ma-challenge ka to do some more.
mas gagalingan mo pa ng mas gagalingan. To do better, no? Parang motivation din sa paligid yung makikita mong may mas magaling sa'yo kasi madadala ka o makukuha yung emotional or thinking mo na mas lalo mo pang ibibigay ang 100%. In short, nakaka-inspire. So isa rin pala sa napakahalaga din ng mga pagkakataon na dapat itinetake advantage natin na binibigyan tayo ng chances na makatrabaho yung mas pagaling sa atin doon sa larangan na tinatahak natin sa mga pagkakataon na yun ay nakakapagbigay pala to sa atin na more motivation for us to do more. Kasi mamomotivate ka doon sa environment mo na meron kang kasama na ibang klase na mas may mataas na antas compare sa kung ano tayo ngayon. Katulad nga ng sabi nila na surround yourself with the same mission as you. As much as possible, mas maganda na isurround mo yung sarili mo doon sa tao na nilulook up mo para ma-adapt mo yung mga ginagawa nila in everyday routine of their life para magkaroon ka ng ganong klase na work ethics. Teka tol, bago tayo magkalalim, bakit hindi muna natin alamin kung saan nag-umpisa ang buhay showbiz ni June? So there was a time before, way back 2016, na sumasali ako sa mga pageant. And meron doong talent coordinator na nakakita sa akin and in-approach niya ako. Then, nag-ask lang siya sa akin kung nag-audition ba ako sa mga talent casting. So ako wala akong idea kung ano yun. Wala akong first time. Wala akong idea kung ano yung talent casting, pagta-talents, ganyan. So even acting, wala akong idea. Pero for me, parang sige, well, try natin. Kinuha ko yung information kung ano yung mga dapat dalhin. So nag-audition ako sa ABS-CBN, sa ALG building. May mga roles silang binibigay, mga script. So sabi pa ng talent coordinator ko, magdala ka pa ng friends kung gusto mo yung sinong isama, go. And nandun na kami, binigyan kami ng script. So yung script mga nakalagay doon, kung ano yung role na pwede mong gampanan. So may isang role lang ako na pinili doon, may script doon na kailangan kong basahin. So inak ko lang yun, paste doon sa camera. And after nun, parang binigyan nila ako ng opportunity na, sige, try natin siyang ilagay sa role na to. Ano kuha mo yung letter? Nakuha ko yung role. And after ko makuha yung role, binigyan nila ako ng mga dates kung yung talent coordinator ko, binibigyan ako ng dates kung kailan ako pupunta sa mga set. And doon na nag-start yung journey ko Hindi pala biro yung humarap ka sa harap ng camera. Medyo mahirap. Sobrang hirap. Pero sa likod nung, yun nga, tulad ng sabi ko, mape-pressure ka, may encourage ka ng mga katrabaho mo na tuwas, galingan malalo. To be great. Yeah, tawag sa ito talents. Kasi as a talent, mayroong kang kayang gawin. You contribute something. Yes. Kasi hindi mo naman magagawa entirely ang isang teleserye kung walang talent. Kung walang supporting cast na susuporta sa mga bigating artista. So bilang isa sa mga supporting cast doon sa mga teleserye na proyekto na inyong ginagawa, isang napakalaking bagay din para sa mga viewers natin na nakakakita tayo na meron palang ibang tao na nakakagawa ng ganung mga bagay. Kasi once na may magsalita, actually words very powerful. Once na madinig natin yung ganung bagay, na pwede pala yun, nakakakuha tayo ng idea para ma-adapt natin and we can actually apply that to ourselves na kahit sa kabila ng struggle, hindi siya natatakot na mag-risk doon sa bagay na hindi pa siya aware totally sa kung ano mangyayari, pero hindi siya natakot na maging risk taker sa mga pagkakataon na yun at sinubukan niya sa kabila ng kanyang pagsubok. Sabi nga niya na nagbukas ang mga pinto. Sa pagbubukas ng mga pinto, of course, sa kabila ng mga success story at mga magagandang nangyari, ano naman, siyempre, ang tagumpay at ang mga magagandang pagkakataon, may kakambal na struggle. Struggle, ilalahat ko na. Inano? Ready na kami ngayon, no? Mapagod na tayo. Ready na kami ngayon. Bigay mo na. Ano gusto mo? Since we're talking about success story, ano naman yung naging worst scenario ng pagiging talents mo? Worse. Struggle and worse. Siyempre, may paka-part
na mabibigat. Pero siguro yung isa pang struggle na na-experience ko as a talent is yung travel time mula dun sa set ng location. Bigat niya, since so, Cavite tayo. Yun natin, Cavite, ako, na yung location na dadausan nung eksena is sa sa Manila. Meron pang mas malayong location. So from Cavite to Manila, sasakay ka pa ngayon ng isang service na provide naman siya ng production. Dadan ka sa malayo. It's either Ito kayo magsushoot. shoot, nandun yung mga artista, nandun yung production. Doon ka magsushoot, minsan sa Baguio yun, Isabela, pinakamalayo ata na na-experience ko sa Union. Sabi ko, You mean to say each and every teleserye na ginaganap or sinushoot sa isang proyektong yon, nagpapalit-palit pala ng location. nagpapalit-palit ng location depende sa eksena. So that's where the struggle came from. Yung paglilipat-lipat nyo ng isa na yan sa mga struggle. May dalawang term kaming hinihintay as a talent kapag nandyan kami sa production eh. Yung isa is backlash, yung isa ay pack up. So kapag nag-backlash ka, hindi kami masaya kasi from our location, lipat pa kami ng ibang location para iset yung mga camera for another scene na naman. So para Lagare? lagari siya, backlash. Yun yung backlash. So minsan sa loob ng isang araw, nakailang backlash kami. Yung kumare La Union o meron pang backlash, balik kayo Manila kasi may scene pa kayo sa bar. So hanap kayo ng bar sa Manila na tatapusin nyo yung scene doon. So doon pa lang magpa-pack up. Yun yung huli. Pack up. So meaning nung pack up, tapos na, done na, okay na, finish na, uwi na. Tulog na kayo. Kumbaga sa atin nung college days, yun yung pinaka-break time. Favorite subject. Yun yung break time. So nakakapagod in a way, pero masaya. Sayang experience siya. Sabi nga nila, positive and negative. We should always remember na ang battery kailanman hindi nag-work ng positive into positive. We really need to understand para mapagana o para mag-work ang isang bagay or yung goal man natin na minimiti sa buhay, kailangan magkaroon tayo ng pinag-combine na positibo at negatibo na katulad ng baterya. Katulad ng sinasabi niya kanina, meron nga silang pack-up na tinatawag at may backlash na tinatawag na minsan huhugutin mo na lamang kahit hindi ka ligaligaya yung para sa'yo. Gagawin mo na lang na para i-divert yung mga pagod, hirap at mga experience na pinagdaanan mo through that day na para maging positive. At the end of the day, kailangan ikaw lang din ang kapitan ng iyong buhay. Ikaw lang din ang magkocontrol na kung ano yung nararamdaman mo, yun din yung magiging resulta mo. Is there anything else na gusto mo pa idagdag or i-verse? Share na parang malalang sinapit ko sa lingod, no? So aside from yun, na travel time, meron pa, like siguro yung isa sa pinakamasasabi kong hindi magandang na experience ko nung sagsaga na nagtatalent ako is yung nai-slash yung talent fee. Ewan ko ba, pero hindi ko alam yung yung way nila kung paano nila ayusin yun. Pero isipin mo, as a talent, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ng mga talent talaga eh. Bago kami mag-start as a talent and may gawin kaming scene sa production, sinasabi na sa amin verbally kung ano yung talent fee namin, kung ano yung kikitain namin after the scene. Kasi ano yun eh, parang pay after. Makukuha na namin yung pera after namin gawin yung scene. Sometimes sa kalagitnaan, sasabihin sa amin, na-slash yung talent fee. Ano na, parang ganun talaga, ganyan namin sasabihin sa amin. Parang, wala na, ganun talaga nangyari. Better luck next time. So, for me, parang, wala ka bang kayang gawin doon? Kasi hindi naman biro din yung ginagawa nilang effort. Tindi ng effort namin, sobrang nakakapagod yun. Maga na, anong oras na, ba't di pa rin tapos? So sa kabila pala ng kanyang mga hirap, pagod, at lahat ng kanyang mga experience doon sa kanyang pinagdadaanan para makamtan yung isa sa mga goal na gusto niya ma-achieve sa mga pagkakataon na yon. Hindi pala tulak kabigin na napakarami palang pagdadaan ng struggle. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinakita niya sa atin at nilapag dito sa table ng TPC Studio na kailangan pala nating i-endure sometimes. Kung ano man yung mga problemang dumadating, ganong kahirap man to, it doesn't matter. Ang importante yung ikaw palagi nakatingin doon sa paroroonan. Nang sa ganon mas maging madali sa'yo na mapaglampasan ang lahat ng struggle na pwede mong pagdaanan. Since napag-usapan na natin ang positive
and struggle life of being in showbiz? Bakit hindi natin personalin at alamin ang kwento ng personal na buhay ni Jun? When we're talking about personal life, saan ka nag-umpisa bago mapapunta o makatungtong doon sa mundo ng showbiz dito sa Pilipinas? Well, it all started way back in 2014. Before I started my fitness journey kasi that time, medyo out of shape ako. And nabubuli rin ako. Parang paggising ko na lang one time, parang gusto ko na lang baguhin yung buhay ko. Kasi nga, like unhealthy yung lifestyle ko. Gusto ko nang umalis sa buhay na yun. Niyaya ka din nun, mag-workout. Yan, doon na nag-start yun. Yes. And doon sa pag-workout ko, hindi ko alam bakit na nakikita, napapansin na nila. Yung pagbabago. It's like a different experience for me. Kasi before I started my fitness journey, wala naman pa kayong mga tao sa akin. Siyempre. And nung nag-start na yon, yung journey ko yun, may mga opportunity na dumarating. I think yung first opportunity na nagbukas sa akin is yung sa school. Sinasali ako dun na Mga pageant. pageant, like yung maka-program doon. So sabi ko, okay, isang realization ko dun na parang people will like you because of your looks. Yung fitness talaga yung nagbukas sa akin, nag-open pa sa akin sa mga iba't ibang opportunities ng buhay ko. By the way, maraming salamat nga pala sa pag-share mo sa amin at paglalapag ng istorya, especially yung backstory mo, kasi napaka-inspirational nito. And of course, syempre nung nadinig ko ngayon, medyo naging emotional ako dahil magmula ang lahat ng ito nung pinanggalingan niya na hindi siya na-hesitate na magkwento sa atin na siya nabully dati. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi siya basta-basta pumayag na hanggang doon na lamang ang lahat. Paminsan kailangan din natin lumaban sa buhay o maging risk taker na kahit hindi natin alam yung nasa kabila ng bakod na yun, kailangan natin paminsang silipin. Nang maramdaman natin at nung na-experience niya yung changes na sinasabi nga niya na nagbukas ang pintuan ng pagkakataon at lahat ng mga biyaya unti-unti nang nagdatingan nung gumawa siya ng paraan para mabago yung kanyang sitwasyon. So sa madaling salita, we really need to change something. If you always do what you always done, you will always have what you always got. Sa madaling salita, kailangan mong gumawa ng bago para magkaroon ng resultang bago. Sa puntong to, napakaganda ng kanyang binitawan dito sa TPC Studio para makapagbigay ng inspirasyon sa atin, especially sa mga new aspiring artists na gustong mapuntahan yung kanyang mga naging experience. Hindi lamang sa ABS-CBN, kung hindi sa iba't iba pa klase ng teleserye dito sa show business sa Pilipinas. Sa madaling salita, kailangan nating ilaban ang buhay, panatilihin natin maging matatag para magkaroon tayo ng matibay na dahilan kung bakit natin kailangan gumising sa umaga. Kaya ako nabanggit ang lahat ng yun para makita natin yung kanyang tibay at dedikasyon pagdating sa mga bagay na mga gusto niyang gawin ay hindi lamang passion ng kanyang nahanap sa kagustuhan niya mabago yung kanyang sitwasyon sa pagiging bully na nag-transition sa fitness journey at ngayon naging isa na siyang Hanggang naging isa siyang fitness instructor at hindi lang yan, naging one of the top earner sa kilalang gym dito sa Cavite. Guys, there's more. Here's the question. All, paano ka nag-start as yung passion mo lang dati na naging gym instructor ka na itself? Nag-start siya way back 2014. So, nung nag-start na yung journey ko sa fitness, inaaral ko na yung mga basic exercise, fundamental. Wala man akong idea na yun yung magiging line of work ko. So, that time, may isa lang akong kaklase na nagpaturo sa akin na paano bang mag-workout, paano ba magbuhat. So, sabi ko, well, sabay ka sa akin, workout tayo. So, habang tinuturuan ko na yung kaklase ko, yung tito ko, kinausap ako na marunong ko na pa na magturo. Magturo ko na rito sa jeep. Parang Fill up ka na ngayon, no? and until na iba't ibang gym na rin yung natalunat ko. By the way, it all starts na nabigyan ka ng napakalaking contribution din ng tito niya, no? Correct me if I'm wrong. Yung tito niya, by the way, may gym, nag-owner gym dito sa Cavite. So doon siya start na nag-workout ng mga una hanggang doon niya natagpuan na meron pala siyang talent sa pagiging instructor. And nagkaroon ako ng chance na magtrabaho sa isang commercial gym. Doon mas natutuwa po at doon mas nakita ko na iba't iba pala yung yung pwede ko pang matutunan once na lumayo ako doon sa comfort zone ko.
For the first place, ang ginawa mo talaga is to be a risk taker sa nakikita ko. Kaya napakagandang bagay para sa ating lahat na maintindihan din sa kabila ng ating mga viewers. This is actually a podcast na may mapupulot tayo kahit papano. Pinibigay natin yung ating 110% para magkaroon tayo ng pagkakataon makapagbigay ng impluensya sa mabuting paraan. Tol, bago tayo magtapos, do you have any message to our viewers? I think one of the message na pwede kong ma-share sa mga viewers is never stop learning, think positive, because along the way, hindi ka ipapahamak ng desisyon mo as long as nagiging totoo ka lang naman sa sarili mo. So isa na namang napakagandang talakayan at very inspiring story ang nilapag natin dito sa table kung saan tayo ay nagsasalo-salo. Walang iba kundi sa TPC Studio. Dahil nandito ka sa channel Na kapag hindi ka na-entertain, siguradong dinaya. See you guys next time. And don't forget to follow us para updated ka palagi sa iba't ibang klase natin na linggo-linggo na talakayan dito sa The Filipino po. See you guys next time. Cheers! Their OJS Production. Nandito nga pala tayo sa TPC Studio kung saan Nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong dinaya.